Henry James, pumukol na naman. Bang! Triple V, pangalawa para kay Henry James at itong Ginebra fans. Ika nga, no bearing or bearing. Wala silang pakialam. Basta Ginebra, andito kami. Down here, they're down by 18 points. Gayoso, 3-point shot na naman! Pangatlong triple V ni JV Gayoso. 5:20 remaining dito sa ating first quarter. Masama yung dribble ni Wilmer napitawan at 4 na nakaputi. Si Victor Pablo na tuloy-tuloy. Nanggigil masyado si Vic. At napakamot si Chito Narbasa. Tuloy binawian sa kabilang dako. 3-point shot. Pangatlong triple V ni Henry James. Ito. Isang 1 segundo na second. lang. Pag pumasok pa yan, naku naman. Kung pumasok pa yan, uuwian na talaga po mga kaibigan. Well, tawagan nyo na po kung anong gusto nyo tawagin dito sa larong ito. Knockout game, no bearing game, sparring session. Pero po sa fans ng Ginebra at ng Formula Shell, basta laban ng Gin sa Turbochargers, laban kung laban at gusto nila makakuha ng advantage patungo sa kanilang knockout game sa linggo. Magandang gabi po Pilipinas. Noli Ayala po para sa Vintage Sports, BTV Primetime Network at IBC TV 13. Welcome to the preview of the knockout game on Sunday. Ito po laro ng Ginebra San Miguel laban sa Formula Shell. At kung pag ating gagawin basihan yung una nating laro, Pure Foods laban sa Alaska, well, this is going to be another exciting ball game. At tingnan natin lamang kung anong ating team standing sa kasalukuyan para maintindihan natin kung anong mga pangyayari dito sa semifinal round. Yan po, nakikita natin ang Alaska pasok na sa finals na magpapasimula sa Martes. Ginebra at Shell ay pasok na rin po sa playoffs sapagkat sila ay nakatamo na ng kanilang ikalimang panalo dito sa semifinal round. Santa Lucia at Pure Foods, of course, Santa Lucia will be playing for third. Well, sa akin pong pagbabalik, kasama ko na si Coach Yeng Giao ng Mobiline upang himayin ang laro ng Ginebra laban sa Formula Shell. Welcome back, friends. Ito po sa loob ng Araneta Coliseum at katabi ko na si Mobiline Coach Yeng Giao. Coach, good evening. Alam mo, what a good time for us to meet. No bearing ball game. Hindi, pero there's no such thing as a no-bearing ball game. Alam mo, yun nga, for Ginebra. yun nga pinag-uusapan natin kanina. Alam niyo po kanina, tinanong ko si Yeng, have you been in this situation na no bearing yung laban mo tapos you're going into a knockout game the following playing date? Well, natatandaan ko siguro mga 2 beses. No? Natatandaan ko yon, no bearing, pero susunod merong playoff. Kaya importante rin yung instructions ng coaches, both coaches, what they will tell the team. Kaya, at pag ganun, Yeng, ano bang sinasabi ng coaches? Anong sinasabi ng management sa mga koponan? the worst thing you can do is to relax. No? Hindi ka pwede mag-relax dahil sinabi ko sa'yo kanina, when you relax, nawawala yung rigidity ng katawan mo, nawawala yung intensity mo. When you play, pagka nabangga ka ng konti, mas susceptible ka sa injuries. Kaya you just play your best. You play your normal 100% game. That's the best thing you can do. Well, nothing is at stake in this ball game, Yeng, pero obviously ang dalawang koponan naghahanap ng momentum going into Sunday. Oh, definitely. At makikita natin ito San Miguel, meron tayong pinag-uusapan. Ito Ginebra San Miguel, meron tayong pinag-uusapan kanina na napansin natin na hirap sila sa Shell. Ano? With their size, hirap sila sa Shell basta pagdating sa low post. Alright, tingnan natin ngayon. Let's go forward looking dito sa larong ito. Ito pong dalawang koponan na to ay maglalaban uli sa linggo. And obviously ngayong araw na to, Yeng, magkakaroon ng konting pangitain o ikang pagpapakita, sukatan yung dalawang koponan. Well, definitely, it's a time to experiment, to test what can be done, what can work, and what cannot work. Ano? Kaya dito sa dalawang coaches na to, magiging parang testing ground itong game na to. Nasabi natin, uy, andyan si Benji tsaka si Ronnie. Problema, mukhang naka-civilian silang pareho. Well, si Ronnie Magsanok napa-report ho na merong medial collateral sprain sa kanyang kanang tuhod at he will be resting for 2 weeks. Ang ibig sabihin niyan, Coach, hindi siya maglalaro sa linggo sa kanilang knockout game. And obviously, that's going to be a big loss para sa Formula Shell. Well, definitely. At isa pa, si Benji Paras, naka-civilian clothes din. Kaya hindi rin siya maglalaro ngayon. Baka question mark din siya sa Sunday, no? It's funny dahil kung ating titingnan yung mga matchups ng dalawang koponan, mukhang kagaya ng nabanggit mo, Yeng, hirap nga ang Ginebra, especially kung ating titingnan yung matchup ni Marlo Aquino at saka ni Noli Locsin. Well, definitely, makikita natin dun sa numbers na lang. Itong si Marlo Aquino, sa kanyang conference average, 18 points siya. Pero pagkalaban ng Shell, nagdi-dip siya ng konti to 15 points. Kaya pati percentages niya bumababa. It means that Shell is doing a good job defending against Marlo Aquino. Samantalang si Noli Locsin, mababa din ang kanyang averages laban naman sa Formula Shell.
Ika nga, hirap sa ilalim itong si Tangke na si Nolin Locsin. Oo, similar situation yan. Tignan mo yung numbers niya. 14 points pagka conference average. Against Shell, nagiging 11 points. Nagdidip din yung kanyang field goal percentages. So, isa lang ibig sabihin yan eh. Parang yung advantage ng Ginebra, which is supposed to be their height and their heft under the basket, parang naka-counteract ng Shell. Alright, sa panig naman ng mga imports, Yeng, alam mo, nabanggit ng ibang coaches na the only way na mananalo ang Formula Shell sa Ginebra is if they can really get Ken Redfield to play well at si Henry James naman ay makontain nila. Well, definitely. Lalo-lalo na to si Kenny Redfield, ano? Dati ito, Mr. Triple-Double, nagbalik ang kanyang pagka-triple-double. Kaya ngayon, ang semis average niya, almost, actually, it's a triple-double. At si Kenny Redfield, siguro is is the major factor, ano? With the support of the locals. Nung mag-step up si Kenny Redfield, ito nangyari sa kanila. They're one win away, that's Sunday win, ano? Kung manalo man sila sa Sunday, from the finals. Alright, yung nakita natin kanina si Benji Paras, nakaupo sa bangko, malaking kawalan si Benji. Particularly kung atin titignan ang kanyang mga numero laban sa Ginebra San Miguel under 3 games laban sa Gins, si Benji Paras has performed extremely well. Well, ito yung mawawala, no? Ito yung mawawala para sa Shell sa laro ngayon. Hindi pa natin alam sa Sunday. Versus Gins, parati siyang ma-average ng 22.7 rebounds. Ang conference average niya is only 15.6 rebounds. Kaya not only are they doing a good defensive job on the big men of Ginebra San Miguel, on the offense, mukhang sila naman, hindi sila kayang gwadyahan ng malalaki ng Ginebra. Napaka-interesting po itong matchup na to. Tandaan natin, ang Formula Shell has not won laban sa Ginebra San Miguel dito sa conference na to. At sana, ang pinagdadasal ngayon ng Ginebra, siguro magpatuloy yan o ma-break ba yung momentum? Ano ba yan? Itong irony nun kahit nahirap sa ilalim itong Ginebra against Shell, panalo pa rin sila ng 3 beses against Shell. So, ibig sabihin, nagko-compensate itong Ginebra ngayon. Nagko-compensate sila with their outside game and their running game. Ayan, yun yung pinag-usapan natin. Oh. Ayan, makikita natin. 3-0 yan. Parating nananalo. June 21, Ginebra. July 6, Ginebra pa rin. At August 4, yung last meeting nila, Ginebra pa rin. Tandaan nyo yung Ginebra win lang last August 4, yung huling 3-point shot ni Henry James mula sa mga 35 feet yon. Ayun, ang sinabi mo, natumbok mo. Kasi yung big men nila, nagkakaproblema. Ito naman sila Henry James, ito sila Pido Harencio, tsaka Vince Season. Sila nagko-compensate para sa Ginebra. Well, no bearing and all. Ito pong laro ng Ginebra laban sa Formula Shell. Sure is to pack a terrific wallop ngayong araw na to. So, wag po kayong alis. Babalik po kami para sa opening tip-off Ginebra laban sa Formula Shell. Welcome back dito po sa loob ng Araneta Coliseum at malapit na tayo magpasimula ng ating laro. Ang Ginebra laban sa Formula Shell. This is the preview sa knockout na magaganap sa linggo. Again, just dun sa mga hindi pa nakakalam, siguro konti na lamang yun, Yeng. Pero ito pong larong ito has been rendered non-bearing dahil sa pagkakapanalo ng Alaska last Tuesday laban sa Ginebra San Miguel. Okay, ibig sabihin niya, ang Alaska is just waiting kung sino man ang manalo dito sa dalawang to on Sunday. At alam mo, obviously, bagamat walang bearing, ang Ginebra has come in full force, walang nakaupo, lahat naka-uniforme. Samantala doon naman sa kabilang panig, yung Matt and Jeff combination ng Shell, hindi maglalaro si Benji at si Ronnie. Ano yan, medyo tansyahan ng konti. Medyo meron na sigurong meron ng konting strategy sa part ni Coach Chito Narvasa. Pero hindi mo rin masabi dahil we do not really know the extent of the injuries of these two guys. Habang tinatawag po ang Ginebra starting unit, matanong ko lang ikaw, Coach, alam mo, marami siguro gustong malaman ang dumadaan ngayon sa utak ng isang coach. Alam mo, siyempre, kagaya na banggit mo, hindi pwedeng masyadong magpabaya dahil baka magkasakit. At the same time, hindi ka naman pwedeng masyadong sumuntok dahil baka naman ikaw mabigla o mapagod patungo sa ano. Hindi siguro You just do what you normally do, no? If you normally, of course, you always play 100%. So you play 100% dahil pagka nag-iba ng timpla yan, yun ang nagiging may konting instability na ron, may konting uncertainty. Doon nagkakaroon ka ng weak point. Kaya nabanggit po natin kanina sa ating first ball game, nagwagi ang Alaska laban sa Pure Foods in overtime. At yun ay walang bearing din yun. Pero nakikita natin ng Alaska, ayaw nilang pabayaan yung kanilang momentum patungo sa finals. Ayun, kaya sinasabi natin, hindi totally no bearing yan because out of it, something can happen. Yes. Something positive can happen. Dito sa larong ito, yung mananalo rito,
kahit pa paano meron ng psychological edge yan pagdating ng linggo. Yan po ang starting units ng dalawang koponan. Nakikita natin si Romel Santos ang magpapasimula sa point guard para kay Coach Chito Narvasa. At ang Ginebra ay pasisimula naman kasama ni Wilmer Ong. So this is a surprise starter din para kay Coach Sonny Jaworski. Ito na yung sinasabi natin, both coaches will experiment dito sa game na to, trying out their combinations. Ang ating mga magigiting na referees ngayong araw na to, referee Celso Rivera, Oji Bernarte at Boy Cruz. Henry James bumukol sa kanto. Ayun, hindi pwedeng pabayaan talaga. One of the things Coach Chito Narvasa can do is try some matchups on Henry James. Tignan niya kung sino medyo magbibigay ng problema kay Henry James. So that on Sunday, alam na niya kung sino isusunod-sunod niyang matchup dito. Yun ang nabanggit mo, Yeng, sa akin na as we began that ball game mo, si Redfield. Matalas din. Triple B conversion kagad para kay Ken Redfield. Nabanggit mo na in the course of this ball game, sisilipin natin yung mga probable matchups na mangyayari o probable plays na mangyayari patungo sa finals. Well, ito na yung sinasabi natin na what matchups will work and what matchups will not. Tingnan natin itong Lim versus James. Nashoota na siya ng isang beses. Pero of course, Coach Chito Narvasa will try him on for a few minutes and see what Lim can do. Isa pang matchup dito siguro pwede natin tignan yung si Romel Santos against probably later on Si Valdavid dahil nga hindi 100% si Ronnie or he might not be able to play on Sunday. Well, definite so far ang report sa atin unless magkaroon ng paggaling si Ronnie na milagrosa, ito po si Ronnie Magsanak will be sitting out and resting for 2 weeks dahil sa isang sprain sa kanyang kanan na tuhod. That's a big blow para sa Formula Shell. Samantala itong larong ito, dalawang baskets para sa Formula Shell, isang 3-point shot ngayon mula kay Victor Pablo and it's a 5-3 count. Amante po ang Shell ng dalawa. Ito, nagtatry ng mga set play nila. Kita mo, hindi nagmamadali ang Ginebra. Tinitingnan nila yung execution ng kanilang offensive pattern. Ayun, maganda dahil nakashoot si Marlo Aquino sa gitna. Alam mo yan, isa pa sigurong katanungan na gustong marinig ng mga fans ang kasagutan. Yung, ano ba ang epekto nung nangyari sa Ginebra laban sa Alaska? They squandered a 17-point lead going into the final quarter. Nakakalo pa sila o gumulabot sila doon sa 18. Well, isa pang maybe it's a mental problem now of Ginebra. Parang roller coaster game sila every time. Although they win most of the time, but they have to have some stability in the game. Control and stability. Parang consistency. Consistency. Well, right now, ang Ginebra boys more consistent. They are on top by 2-7-5. Ating oras dito sa ating unang yugto, 9.5. At si Ken Redfield ang hinaharap ni Wilmer Ong. Redfield, dalawa na lang sa kanilang shot clock, pinatot na lamang. And Henry James gets the rebound. Ito si Henry James, aside from shooting, maganda rin ang kanyang numero sa rebounding. So take a look at Parencio getting to the basket. Ngayon lang tayo nakakita ng transition play, pero before that, both teams preferred to just run their offenses on the half court. Dahil parehong running team ito, pero makikita natin, they're exercising patience. Sapal ka na naman. Pangalawang sapal na yan ng Ginebra San Miguel. Gayoso, tumatakbo na naman muli. Whips it back, naagaw ni Terry Saldana. Doon sa last play ng Ginebra, yung block ni Marlo Aquino, dati sinabi natin at the start of the coverage na hirap sila dyan sa ilalim na yan. Baka Marlo now is just working on his defense under the basket. Uy! Wala, hindi counted. Tumama sa shot clock yung bola. As we take a look at Benji Paras at si Ronnie Magsanok. Ayan, medyo mahirap ang feeling yan dahil gusto mong maglaro pero hindi ka makapaglaro. Yun yung nagdarasal ka na sana tumagal pa para mawala yung kapansanan mo. No? Kaya gumaling agad yung injury. 3-point shot offline at si Romel Santos nakakuha ng rebound. Ating pong score, 9-5. Ginebra ang abante ng 4. Uy, napitawan ni Victor Pablo. Henry James, pumukol na naman. Bang! Triple V, pangalawa para kay Henry James at itong Ginebra fans. No bearing or bearing. Wala silang pakialam. Basta Ginebra, andito kami.
Plus Shell cannot give them that kind of a confidence dahil magtutuloy-tuloy yan sa Sunday. Oo. Hirap na naman ang lagay nila. Saldanya, pumasok sa loob, kinaliwa. Mintis. Tapik ng bola, medyo mabagal ang galaw ng mga players. Finally, si Wilmerong ang nakapulot. Ginebra threatening to blow this game wide open early in the first quarter. Yan. At saka if you look at the intensity, parang hindi ito no-bearing game. They're doing what they have to do on a regular basis. Pati yung shooting percentages nila, mataas. Ikaw na ang magsabi. Ginebra ang abante ng 10. May timeout po ang Formula Shell. White Castle 5 years old whiskey. Hanip ang lasa at walang hangover. Sakto ang White Castle whiskey. Magandang gabi mo muli, Pilipinas. Noli Ala po kasama si Coach Yeng Giao at ang ating pong talaan. 10-point lead para sa Ginebra San Miguel at napilitan si Coach Chito Narvaza na tumawag ng mga timeout. Oo, 10-point lead na yan at napakaaga pa. 7 minutes and 2 seconds left in the first quarter. Happy birthday, Pal! Oh, yun. Uy, alam mo, merong yan ang mga lobo na nandito sa loob ng Araneta Coliseum. Birthday po ngayon ni Pal David. At meron pa yung mga banners dun sa upper level itong Araneta Coliseum. Ganyan pasikat itong si Pal David. Oo. Pero alam mo, minsan mahirap din yan nagbe-birthday pagka may laro eh. Naku, tagilid ka dyan. Oo, Isipin medyo mo. yung concentration mo parang malabo. Kaya Tsaka marami kang ililibre pagkatapos ng laro. pag nanalo, nako Maaari bang wala? Paano naman kami? Ganun ang tanong yung sagot yan. Ito po, sinagot naman ni Kenny Redfield ng paano naman siya. Alahoy na tira. 9 seconds sa kanilang shot clock. Pablo, wala pa rin. Rebound, napulot ni Wilmerong. makita natin na namimiss ng Shell ngayon si Benji at si Ronnie. Oo. No? They need 2 points but they don't know where to find it. Ayun, nakita naman. Pangalawang JV triple B. Gayoso, oo. Yes. Si JV Gayoso nag-average lamang ng 6 na puntos kada laro. So far, he has a total of 8. So boundary na ito si JV Gayoso. May average din yan na 38% mula sa 3-point range. Samantala si Romel Santos sumagot ng isang basket. At ang abante ng Ginebra bumaba sa 11. Well, yun ang dapat gawin ni Romel Santos with the absence of Ronnie Magsanok. Siguro kailangan niyang maging mas offensive-minded. Henry James, nalipin na naman. Ang ginagawa ng Shell dun sa pick na yun is to follow behind. Nagiging problema nila, yung harap naman ni Henry James, walang cover. If you're going to do that strategy, kailangan may cover sa harap. Well, so far, itong matchup ni Wilmerong at Ken Redfield has worked para sa Ginebra San Miguel. So, pwede nating makita yun din sa linggo. Samantala, si Victor Pablo gets inside, gets the basket. May kakibat na foul. At ang tatawagan ng foul ay si Wilmerong. So, possible 3-point play para kay Victor Pablo. Yung sinasabi mo kanina, possible matchups, Wilmerong against Kenny Redfield. Tama ka ron. No? So, this early, parang meron ng nasisilip na advantage ngayon ng Ginebra with that matchup. Nakikita nila na kayang sabayan ni Wilmer itong si Kenny Redfield. Samantala si Victor Pablo nabuo po ang 3-point play. At ang ating pong score, kalahati ang Formula Shell, 20-10. 5:20 remaining dito sa ating first quarter. Masama yung dribble ni Wilmerong, nabitawan at 4 na nakaputi. Si Victor Pablo na tuloy-tuloy. Ako, nanggigil masyado si Vic. At napakamot si Chito Narvaza. Tuloy binawian sa kabilang dako. 3-point shot, pangatlong triple B ni Henry James. Napatayo pati si Coach Sonny Jaworski dahil 2 points na, naging 3 points pa para sa kanila. So 5-point swing yun. Oo. Saldanya, pumailalim. Binigay kay Pablo. This time, sinigurado ni Vic. Mas mahirap pa ang pasok, ano? Oo nga, yung may gwardya. Still a 11-point lead para sa Ginebra San Miguel. 4.5 remaining sa ating first quarter. Arencio naman, 3-point shot. Aba naman. Ako naman. Nagpintis naman to sa 3-point field. Talaga naman. Itong Ginebra San Miguel, umuusok. Oo, tsaka yung kanilang offense na 1-3-1, kanina pa effective yan. Siguro isang isosolve ngayon ng Shell pagdating ng Sunday, itong 1-3-1 offense ng Ginebra. Ang tinawagan ng foul, si JV Gayoso, pangalawang foul, at si Vince Season. Papasok po, pinaltan
si Pido Harencio. Harencio. So mas malaki pa itong lineup na to ngayon. Oo, at sabi siguro ni Coach Sonny Jaworski kay Pido, marami pa yan 3 points na yan. I-reserve mo muna yan sa mamaya o kaya sa linggo. Baka maubusan. Oo. Aquino, nilusob ang depensa ni Terry Saldana at may foul ay tatawag laban kay Terry Saldana. Ito yung pumapatay ngayon sa Formula Shell. Ito yung isa sa tatlong 3-point bomb na napapuktok na ni Henry James. And you look at the numbers ng Ginebra San Miguel Yun, 3 mula points. sa areang yan. Isa lamang ang mintis, Coach Chicaw. Oo, at ang Shell, isa rin ang mintis. Kaya lang, they only took 2 shots. Oo. 6 out of 7 sila ang Ginebra sa 3-point shooting. Mas magaling pa yata sila mag 3 points kaysa sa free throw. Oo, yung percentage nila, napakataas nun. Ano percentage kaya? Alam mo ko, kaya ako nag-low. Oo, wala. Hindi natin masosod sa isang kisap. Ayun! JB Gayoso, pumalo up pa. And it's now a 14-point lead para sa Ginebra San Miguel. Ito, alam mo itong mga fans ng Ginebra San Miguel na nagpunta dito sa Araneta Coliseum. As you take a look at this missed free throw again na nakakuha ng 3-point play itong pagkakataon nito si JB Gayoso. Itong fans ng Ginebra San Miguel parang nagpunta dito talaga para magsaya dahil mukhang alam nila na hindi naman sila ipapahiya ni Coach Sonny Jaworski. Ano? Oo, yung atmosphere very festive, Yes. di ba? Hindi mo aakalain na isang serious matter. Actually, it's not really a serious matter, but itong mga Ginebra fans, nakahandang mag-celebrate ka agad. Well, why not? 17 puntos na po ang abante ng Ginebra San Miguel. Nasa unang yugto pa lamang tayo. Only 8 minutes gone by dito sa ating laro. And it's already a 17-point lead. Now, this is the problem for Shell now. Where to get those 2 points without Ronnie and Benji. Yun, si Redfield, pero wala, masyadong malayo. At saka may tao siya sa harap. Wala, talagang hirap na butasin yung depensa as we take a look at some more numbers here. Fast break points, Ginebra, 10 points. Shell, 0. Bokya pa. Oo, bokya pa. Ayan ngayon ang pinaiiral ng Ginebra, yung kanilang 3-point shooting at saka yung kanilang fast break game. Oo. Henry James na naman. This time a miss at si Jojo Lim ang nakapulot ng tapik. Santos ngayon, siya nagdadala. 3.5 remaining. Pablo nasa long court. Mahanap ng pasa, naagawan si Ken Redfield. Subalit tumalbog ang bola sa end line na nanatili ang possession sa panig ng Formula Shell. Pati yung depensa ng Ginebra, talagang very alert sila. Ito Yes. namang Shell parang hesitant sa kanilang mga movements. May technical foul. May tinawag si referee Rivera, si Kenny Redfield ang tinawagan ng technical foul. So that'll mean a free throw para sa Ginebra San Miguel, and this is not going to help them any. Naghahabol sila ng 17 puntos. Oo. And to think, sabihin natin no bearing, pero very emotional pa rin itong larong ito. Natatawagan pa rin ng technical itong mga players. Isa sa pinaka-popular na player ng Ginebra San Miguel, si Vince Hison. At doon naman sa panig ng Formula Shell, isa ring ika nga kilabot ng Kolelyala, itong si Richie Tixon. Ang pumalit naman kay Romel Santos. Isa pa to yung napupuna ko ngayon, si Vince Hison, nagpo-point guard. Ito nga, one of the experiments ng Ginebra. Uy. Again, Kenny Redfield starting to miss those outside shots. Maybe he should look to drive to the basket instead. Right now, si Redfield pa lamang at si Pablo ang talagang gumagawa para sa Formula Shell, and they're way down here. They're down by 18 points. Gayoso, 3-point shot na naman! Pangatlong triple V ni JV Gayoso, and what a first quarter he's having. 11 points in the ball game. At tuloy-tuloy ang pagputok ng Ginebra mula sa labas. Ito, they're going to the one-on-one. Correction, 14 points na si JV Gayoso. Samantala si Terry Saldana getting an offensive rebound that may foul sa ilalim. Ang tatawagan ng foul si Henry James. Huge ball game para sa Ginebra San Miguel. They're on top by 21. May timeout po ang Ginebra. Club Roman Traditional Fit. Club Roman Jeans and Shirts. Club Roman.
21 puntos po ang abante ng Ginebra San Miguel. They have exploded for 7 3-point shots in 9 minutes and 20 seconds. At patuloy ang kanilang onslaught. Subalit yung pasa ni Gayoso masyadong napaabante. At turnover laban sa Ginebra San Miguel. At si EJ File papasok ngayon. Papalitan si Marlo Aquino. Ito na yung rotation ng Ginebra. Kayang-kaya nila ngayon na ipahinga and to just pace the game on their own terms. Kaya itong 21-point lead na to magiging kanilang cushion. No? Si Benny Cheng naman ngayon ang tumatao kay Kenny Redfield as Terry Saldana gets close to the basket. Tandaan natin, si Noli Locsin ay hindi pa naglalaro sa panig ng Ginebra San Miguel. Of course, si Bal David din nakaupo pa. At nakita natin, score ng Ginebra at 33 points ang Shell at 12. No? So, this is the kind of pace that Ginebra likes to play with. At itong 33 points na to, isa rin ang pinahihiwatig nito na itong Shell is not doing their job on defense, Yes. especially stopping the 3-point shots. Well, matagal na nahimik itong Formula Shell. We remind you, ito pong dalawang kupunan na to, medyo gutom na gutom sa pagpasok sa finals. The last time na pumasok ang Shell sa finals was back in 1992, first conference. At sila yung natalo doon sa finals, or rather nanalo sila over San Miguel Beer to win that conference. Samantalang Ginebra San Miguel, the last time they were in the finals was back in 1991. Unang konferensya yan, laban naman sa Alaska Milk. Nakita natin, nagre-remedyo na to si Coach Chito Narvasa. Nag-zone press siya doon. Ano? Ayun. So, for the first time, they used the zone press at they forced a miss. Let's see what happens on this offensive thrust. Naron sa kanto, maiksi ng konti. Rebound, Saldana ba? Aktibong-aktibo si Terry. Oo. Ayun, nakakuha sila ng foul and they'll go to the line. Dahil nga doon sa nakita mong hustle ni Terry Saldana sa Yes. ilalim ng basket. At si Terry Saldana, veterano yan. EJ Foul picking up his first foul. Alam ni Terry na wala si Benji. And obviously, siya ang veteranong maaaring bumuhat ng confidence ng kanyang mga kakampi. Oo. Ito pang isang kailangan gawin ng Shell siguro is to have confidence in themselves and not let Ginebra do this to them. Dahil pagdating ng linggo, maaaring wala pa rin si Benji sa kanila, wala pa rin si Ronnie. So they just have to learn how to win without them. And this is a chance for them to get that confidence by just playing Ginebra close. Kung sakaling hindi nila kayang talunin, siguro mailapit lang nila. May chance sila sa linggo. Well, right now, bumaba na yung Abante from a 21-point lead. Ngayon po ay 17 ang kalamangan ng Ginebra San Miguel. Ayun, naka-zone press na naman yung Shell. Nakita natin na almost turnover. Ito yung dalawa. Terno pa, parehong nakastripe. Ha? Nagkaiba lang sa buhok. Samantala, mintis ang opensiba ng Ginebra San Miguel. Ken Redfield ang nagdadala ng bola ngayon. Dixon. Well, yung Shell defense already forced two misses. Yes. So 2 stops na sila. Let's see what happens now on their offense. Redfield, tinatauhan ni Benny Cheng. Tumira ng 3. Baksak si Ken Redfield at may foul. That'll mean a 3-point or 3 free throws na may bibigay para kay Kenny Redfield at si Benny Cheng tatanggap ng kanyang unang personal foul. Makikita natin na ang offensive options ng Shell ngayon almost exclusively directed towards the direction of Kenny Redfield. Paminsan-minsan itong si Vic Pablo sumusundot-sundot, pero ito si Kenny Redfield is just putting all the weight of the offense on his shoulders. Well, si Kenny Redfield, si Mr. Triple-Double, averaging almost 26 points per game, 12 rebounds at 7 assists. Talaga namang grabe ang mga numero nito. Si Henry James, of course, hindi magpapatalo yan. The highest scoring import, averaging 34.3. At alam mo, 11 rebounds. Alam mo, Noli, itong dalawang import na itong nakikita natin, Henry James or Kenny Redfield, baka isa rito maging best import. Oo. Of course, hindi natin inaalis yung mga naglaro dito sa PBA, pero obviously they're two Ito of the most mga impressive. leading, Oo. Dixon, pinasabit si Hizon pero walang foul. Hizon naman ang nagdadala ngayon. Kumaharurot, tuloy-tuloy si Hizon. Binigay kay Benny Cheng. Umangat, yes! Benny Cheng scoring his first 2 points of the ball game at muli pong lumobo ang abante ng Ginebra sa 17, 35-18. Naron, lulusutan si Henry James, drops it off. Victor Pablo, wala pa rin. At si EJ Fal, tinayo na lamang. Oh, good steal. Dixon,
Basta off the glass at si Richie Dixon is on the board. Cutting down the lead to 15. Good anticipation by Richie Tixon. Nakita niya si EJ File talagang babato doon sa tao sa tabi niya. Kaya fumake lang ng konti. Binalikan niya yung passing lane. Nakuha niya yung bola. Well, malaking role ang gagampanan ni Richie Dixon kung talagang tuloy-tuluyan ng si Ronnie Magsano kaya hindi makakapaglaro. Oo, silang dalawa ni Romel Santos will have to carry the brunt. Ayun. Ganda ng passing. At ang ganda ng galaw ni Henry James. Oo. At si Peter Naron ang tatawagan ng foul. 3-point play opportunity here. At ang ganda ng mix-up niya. Yan, makita natin. Bigla naman siyang kumat sa loob doon. No? Sa loob niya kinuha yung kanyang 2 points. Kanina talagang pinalalabas niya yung kanyang mga depensa at sa labas siya tumitira. Pero Ngayon that naman, sa time, sa loob naman. Magandang mix-up. Henry James, meron na pong kabuuang 13 puntos, make that 14. At ang ating talaan reach 38-20, 18 puntos. That much time remaining sa ating unang quarter. Peter Naron, pinilit. Offensive foul ang tatawag laban kay Peter Naron. Kahit ang breaks, coach, hindi pumupunta sa panig ng Formula Shell. Oo, medyo... Ito. Isang 1 segundo na second. lang. Pag pumasok pa yan, naku naman. Kung pumasok pa yan, uuwian na talaga po mga kaibigan. Well, after 12 minutes of action, nagpakita ang Ginebra ng kanilang offensive might. They're on top by 18. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.